nagkaroon ng balita, etong si dating Pangulong Duterte, mayroon daw plan B yung kampo nila na just in case ma-impeach si BP Sara, siya yung tatakbong presidente sa 2028. Ibig sabihin, kahit na sa kabila ng katandaan niya, makikigulo pa rin siya sa politika. Sa kabila ng pagiging mahina na ng katawan niya at hindi na masyado nakakalakad, mangangampanya pa rin para sa posisyon at para sa gulo, para sa magulo na politika. Ngayon, ang ibig sabihin lang talaga nito, malakas yung impeachment laban kay BP Sara. Kasi nga, nakakapag-isip na sila ng plan B. Kasi kung yung impeachment ni BP Sara ay wala-wala lang, itong mga to ay hindi makakapag-isip ng plan B. At yung impeachment ni BP Sara kung mahina, hindi sana magpa-file ng petition si BP Sara sa Supreme Court para harangin o pahintuin yung impeachment ni BP Sara sa Senado. So, ibig sabihin lang nito, malakas talaga yung impeachment ni BP Sara. Kaya, dahil ang kampo ng mga Duterte, meron ng plan B. Nag-iisip na sila ng pwedeng gawin nila just in case ma-impeach si BP Sara. Ngayon, ang tanong dyan, kapag tumakbo itong si dating Pangulong Duterte ng presidente sa 2028, kaya pa kaya ng katawan niya? Kaya pa kaya? Kung titingnan nga natin, di ba? Hirap na siyang maglakad mag-isa. Di ba? Hirap na siyang maglakad mag-isa. At sa hagdanan pag aakyat siya ng hagdanan, nakikita natin, parang hindi niya na kayang umakyat mag-isa. Kailangan may aakay pa sa kanyang 10 tao. Di ba? Kailangan mga 10 tao yung aakay sa kanya para makakit lamang ng hagdanan. Oh. Hindi na nga niya kaya maglakad na mag-isa, tatakbo pa. Di ba? Hindi kaya mas pahirapan niya pa yung sarili niya kung tatakbo siya ng pagka-presidente? Walang masama tumakbo sa pagka-presidente. Pero syempre, ilugar mo rin yung kalusugan mo kung kaya mo pa maglingkod sa taong bayan. Hindi yung parang pinagloloko nyo lang yung mga Pilipino na gusto nyo pang magserbisyo, pero yung katawang tao ninyo, gusto na magpahinga ng tuluyan. Gusto na sa bahay na lang, pakape-kape. Di ba? Nakakaawa lang itong si dating Pangulong Duterte kasi nagagamit siya ng mga nakapaligid sa kanya na mga gutom sa pwesto. Nagagamit itong si dating Pangulong Duterte ng mga nakapaligid sa kanya ng mga tao na mga buwaya. Kasi bakit? Kasi nga kung makapwesto si Pangulong Duterte, yung mga nakapaligid sa kanya, balik na naman yan sa mga dating gawain nila. Kasi syempre, nakapwesto si dating Pangulong Duterte, yung mga buwaya sa paligid niya, mas lalong magiging buwaya. Ngayon, etong si dating Pangulong Duterte, marami nagsasabi, talagang inuuto lang ng mga taong mga nakapaligid sa kanya para makuha nila ang kanilang mga interest. Kasi kung may concern sila kay dating Pangulong Duterte, hindi nila ito patatakbuhin sa 2028. Kasi nakikita naman nila ang sitwasyon nito na mahina na yung katawan, paika-ika na maglakad at marami nagsasabi, medyo ulyanin na raw. O kaya itong mga nakapaligid sa kanya ang talagang nagpapahamak kay dating Pangulong Duterte. At etong si Tatay Digong natin, nagpapauto naman pag ginawa niya yan, nagpapauto talaga siya. Ibig sabihin niyan talagang uto-uto siyang tao kapag ginawa niya yan. Kasi sa edad niyang 80 na siya o 81, mag-81 na yata siya ngayong March 28 kasi ka-birthday ko yan ka-birthday ko yan si dating Pangulong Duterte, March 28, mag-81 na yan. Sa tingin ko hindi niya nakaya sa 28, ilang taon na siya sa 28? 84, 83, tapos tatakbo kang presidente. Baka habang tumatakbo siyang presidente, nangangampanya siya, naka-wheelchair na siya noon. Di ba? Kaya maawa siya sa sarili niya. Maawa siya sa pamilya niya. Maawa siya sa mga apo niya. Aagawin na lamang ng politika yung mga natitirang oras niya, panahon niya, na dapat inilalaan na niya sa pamilya niya, sa mga apo niya. Kaysa manggulo pa sa politika. Total, wala na rin siyang magagawa kasi matanda na siya. Marami na siyang napatunayan, wala na siya kailangan pang patunayan. Di ba? Marami na siyang nagawa sa Pilipinas. Hindi niya na kailangan pang
patunayan ang sarili niya. Kailangan, ang gawin niya ngayon, magpahinga ng tuluyan para sa mga pamilya, para sa pamilya niya. Dalawa pa naman pamilya niya. Alam naman natin, dalawa pamilya niya. At saka marami na siyang apo. Kaya doon na lamang niya sana ilaan yung natitirang buhay niya, lakas niya, sa mga apo niya, makipaglaro siya. At huwag na siya magpabola sa mga tao na nasa paligid niya. Kasi inuuto na lang siya niyan para pag makaupo siya, makuha na naman ng mga buhay sa paligid niya yung mga inaasam-asam nilang interes. Ginagamit lang nila si dating Pangulong Duterte para maging buhaya muli kapag sila na ang nasa pwesto. Kaya dapat talaga kay Pangulong Duterte, huwag magpauto. Gamitin ang isip habang hindi pa talaga siya totally ulyanin. Huwag siya magpagamit sa mga yan. Bayaan niya na yung mga anak niya. Si Baste, patakbuhin niya si Baste, di ba? Presidente. Kung ma-impeach si BP Sara, si Baste patakbuhin niya. O kaya si Pulong. Di ba? Ngayon, kung si Baste at saka si Pulong, ang tanong, kaya-kaya nilang manalo sa pagka-presidente? Kung si Baste o si Pulong ang tatakbong presidente? yan ang malaking katanungan. Di ba? Kasi etong si BP Sara, talaga malaki talaga posibilidad ma-impeach talaga to at matanggal sa pwesto. Kasi nga nagpapanik na yung kampo nila ngayon. Dahil itong kampo ni natin Pangulong Duterte, meron na silang plan B, natatakbo siyang presidente. At si BP Sara nag-file na ng petition sa Korte Suprema para mapahinto ang impeachment, which is ibig sabihin malakas ang laban ng impeachment laban kay BP Sara. Ngayon, eto mga kababayan natin, base sa mga comment nila sa social media, hindi sila pabor na tumakbo muli si dating Pangulong Duterte kasi nga concerned sila sa kalusugan nito. Concerned sila na baka hindi niya nakayanin ang pangangampanya ng pagka-presidente sa 2028. Kasi alam naman natin, pag nangampanya ka ng presidente, buong Pilipinas iikutin mo. Di ba? Kung yung Davao City nga sa pangangampanya ng mayor ngayon, nahihirapan na siya. Piling-pili na lang yung mga lugar na pinupuntahan niya. Yung mga matataas na lugar sa Davao, hindi niya na masyadong mapuntahan kasi nga, hindi niya na kaya maglakad ng mahaba na pataas na pabundok. Presidente pa kaya? Di ba? At saka mahirap. Mahirap yung pagdadaanan niya kapag tumakbo siyang presidente kasi marami na rin, hindi naman lingid sa ating kaalaman, marami na sa ating mga kababayan ang talagang ayaw na talaga rin sa kanila. Kaya nga yung latest survey na lumabas na mas marami pa rin ang mga Pilipino na pumapanig kay Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay BP Sara. At marami mga Pilipino ang gustong matuloy ang impeachment kaysa sa itigil ito. Kaya dapat itong si dating Pangulong Duterte, mag-isip itong mabuti. Huwag siya magpagamit. Baka inuuto lang talaga siya ng mga buhay sa paligid niya. At in the end, si dating Pangulong Duterte ang mapapahamak at mapapahiya. Ako, concerned lang ako kay dating Pangulong Duterte. Dito sa vlog natin na to, wala akong sinabi pambubuli sa kanya. Concerned lang tayo sa kanya. Kasi nga, marami rin naman talaga siyang nagawa sa Pilipinas. At ayaw natin siyang ginagamit ng mga buhaya na nakapaligid sa kanya. Ang nagpapagulo lang talaga dyan, yung mga buhaya na nakapaligid sa kanya na gusto muling makabalik sa pwesto. Kaya sana, wag nang tuluyang sirain ni dating Pangulong Duterte ang natitirang pangalan nila na maayos-ayos sa ilan na lang mga Pilipino. Kaya wag na siyang tumakbong presidente para na rin sa kalusugan niya at sa kaligayahan ng pamilya niya. So kayo, anong masasabi nyo? Kapag tumakbo ba siyang presidente, iboboto nyo ba siya o hindi? So comment nyo na lang yung reaction para natin mapag-usapan.